Good evening, sir. Mapang-akit na umupo si Vanessa sa tabi ng matandang lalaki na abot tenga ang ngiti nang tumabi ang tila isang diyosa sa ganda, kinis at tangkad. What's your name, miss? I am Fiona. Pagsisinungaling ni Vanessa sa matanda. Hinawakan ng matanda ang hita ni Vanessa at para itong lumakas nang mahawakan ang hita ng dalaga. Si Vanessa naman na sanay na sa ganoong sitwasyon ay hinayaan ito, lalo pa at ito ang kanyang trabaho. Maingay ang buong bar. Marami rin silang customer, lalo na't weekend ngayon, kaya halos lahat ng mga nagtatrabaho ay sa bar ang bagsak. Kinakausap lamang ni Vanessa ang matanda hanggang sa maalis na ang kamay nito sa hita niya. Iyon ang palaging ginagawa ni Vanessa. Kapag natanggap na niya ang pera, ay lolokohin na lamang niya ang customer. Bayarang babae nga si Vanessa, pero ni isang lalaking nakatikim sa kanya ay wala pa. Hindi talaga halatang virgin pa siya dahil sa kanyang trabaho, pero iyon ang totoo. Kaya masaya si Vanessa dahil may kakayahan siyang maloko ang mga customer niya at sa huli ay hindi siya natitikman. Lalo pa at ayaw niyang maranasan ang mga nangyari sa kapwa niya katrabaho na nabuntis lang din dahil nagpadala ang mga ito. Iba si Vanessa dahil talagang pera lamang ang habol niya. Sumapit ang 3:00 ng umaga ay tumahimik na ang bar. May mga iilan na lamang sa loob at ang iba ay bagsak na ang mga katawan dahil sa kalasingan. Suot-suot ang tipikal na black hoodie ni Vanessa ay tahimik siyang lumabas ng bar. Wala nang makeup ang mukha. Tanggal na ang kanyang hair extension dahil nakatali na ang buhok at malayo na rin sa suot niyang bulgar na damit. Ganoon ang pang-araw-araw na gawain ni Vanessa. Iba siya sa loob ng bar at iba naman sa kung ano siya sa labas. Pagdating sa kanyang tinitirhang kondo, ay napahilata siya sa kama dahil sa pagod. Tulog si Vanessa sa umaga at gising naman siya sa gabi. Nakasanayan na niya iyon dahil wala naman siyang magagawa. Iyon ang trabaho niya at madali ang pera. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Vanessa dahil noong nasa high school pa siya ay pumanaw sa isang aksidente ang kanyang mga magulang. May mga kamag-anak na si Vanessa pero kahit kabutihan ay hindi ito binigay sa kanya. Kaya imbes na ipagdikit niya ang kanyang sarili sa kanila ay mas pinili niyang umalis. Mahirap man ito para sa kanya pero mas gugustuhin niyang maghirap kaysa lumuhod sa harap ng kanyang mga salbaheng kamag-anak na itinakwil siya. Nagising si Vanessa 2:00 ng hapon. Tumunog na ang kanyang tiyan kaya dumiretso siya sa kusina. Pagbukas ng cabinet ay kumuha siya ng isang instant noodles at nag-init ng tubig. Napabuntong hininga si Vanessa dahil halos 1 linggo na niyang kinakain ang instant noodles lamang. Wala na siyang oras minsan na mamalengke dahil pagod siya sa tuwing umuuwi. Muntikan nang mapaso si Vanessa sa hawak niyang maliit na takuri nang may biglang tumawag sa kanyang cellphone. Isa itong unknown number, kaya hindi niya kilala kung sino. Sinagot niya ito at tinapat sa kanyang tenga. Hello? Muntik nang mabingi si Vanessa sa lakas ng boses ng nasa kabilang linya. Nilayo niya ang telepono at napasapo sa ulo nang mapagtantong iyon ay ang isa sa maniningil ng utang. Hoy! Anak ka ng mag-asawang Manuel, di ba? Magbayad ka na ng utang! Hayop kayo! Binaba ni Vanessa ang cellphone at hinayaan ang tawag. Napabuntong hininga si Vanessa nang muli na namang maalala ang patong-patong na utang na iniwan ng kanyang mga magulang. Simula noon ay namomroblema na si Vanessa sa mga utang na iniwan ng kanyang ama at ina. Hanggang ngayon, naghihirap pa rin siya at tila walang katapusang bayarin iyon. Tahimik na hinigop ni Vanessa ang sabaw at kahit kaunting noodles ay hindi niya sinayang. Ganoon katipid si Vanessa sa pera.
lalo pa at kailangan niyang mag-ipon. Nang matapos ay naisipan ni Vanessa na pumunta sa maliit niyang balkonahe dahil masyadong mabigat ang pakiramdam niya ngayon, lalo pa at mahina ang daloy ng pera at hindi titigil ang mga maniningil sa kakahabol sa kanya. Sinuot ni Vanessa ang apron na puno ng iba't ibang kulay ng acrylic at tumayo na. Tinali niya ang kanyang buhok at tumingin sa nakapatong na canvas at sa pinintan niyang hindi natapos kahapon. Isang pintor si Vanessa. Marunong siya sa pagpipinta. Simula bata pa ay may kakayahan na siyang magpinta at hanggang ngayon ay ginagawa niya pa rin ito bilang isang libangan, pampalipas oras at pampawala ng babag sa utak. Tinanaw ni Vanessa ang paligid kung saan may iba't ibang transportasyon at isa-isang inaandar ang kanika nilang makina sa daan. Napapabuntong hininga na lang si Vanessa. Ilang beses na niyang gustong sumuko pero hindi niya masubukan ito dahil natatakot siya. Natatakot siya sa parte na baka pagsisihan niya iyon. Sino ba namang hindi? Iniwanan siya ng patong-patong na utang at mag-isa siyang kumakayod para bayaran iyon, samahan pa ng pasikreto niyang trabaho. Kaya kahit napapagod na siya, mas pinili niya ang magpatuloy sa takbo ng kanyang buhay hanggang sa kung saan lamang ang kaya niya. Maayos na umupo si Brian sa harap ng kanyang kakakilala lamang na ka-blind date. Tahimik silang dalawa habang kumakain. Wala ni isa ang nagsasalita na tila naghihintayan lamang sa isa't isa. Hanggang sa natapos na silang kumain, ay doon na rin sila nag-usap. I think we don't fit for each other. Napatingin si Brian sa kaharap niyang babae. Gamit ang malinis na tissue, ay pinunas niya ito sa kanyang bibig bago sumagot sa sinabi ng babae. I think so. Maybe we aren't really for each other. Napagtanto nilang dalawa na hindi sila pwede sa isa't isa. Hindi nila dama ang presensya ng isa't isa. At normal lamang ito sa blind date at wala iyong kaso. Nginitian nila ang isa't isa at tumayo na sa kinauupuan. Sabay silang lumabas ng mamahaling restaurant at saglit na nag-usap. It was nice meeting you tonight, Miss Tanya. Hindi man natuloy ang gusto natin, masaya pa rin akong nakilala ka. Tumango-tango ang babae at nagpasalamat din na nakilala siya kahit sa kaunting oras. Nagpaalam na sila sa isa't isa at naglakad na sa magkabilang daan. Habang naglalakad si Brian papunta sa kanyang sasakyan, ay isang tawag ang natanggap niya. Ito ay mula sa kanyang secretary na si Zia. Yes? Sir, may problema. Kalmadong binuksan ni Brian ang sasakyan at pumasok doon na parang sanay na siya sa ganoong eksena bilang isang CEO sa malaking kumpanya. Okay, just come down. I am coming there, maybe in 10 minutes. Binaba ni Brian ang cellphone bago pinaandar ang sasakyan at pinaharurot ito. Nang marating ang opisina, ay halatang may problema nga dahil halos lahat ng kanyang worker ay nararatel na dahil lamang sa isang social media influencer. Marami ang tumatawag na mga media at journalist sa kanilang linya nang dahil lamang sa pagputok ng isyu na iyon. Pumasok sa main office si Brian kung saan naghihintay ang mga head manager ng organization. Umupo sa harap si Brian at sinimulan na ng kanyang secretary ang pagpapaliwanag sa lahat ng nangyari. 10:00 na ng gabi pero kasalukuyan pa rin nilang sinosolve ang problemang iyon, lalo pa at kumalat na ito. Isang famous na social media influencer ang nagpakalat ng fake news patungkol sa kanilang produkto kung saan pinapakita doon na peke raw ang mga produkto nila at manggagaya sa mga international products. Mas nalilito si Brian dahil sa mukha ng mga head manager dahil napaka-apektado ng mga ito na umabot pa sa puntong nag-aaway-away na sila sa isa't isa dahil marami silang opinyon at pinag-aawayan nila iyon kung sino ang tama at dapat bigyang pansin sa issue. Malakas na pagbagsak sa mesa ang umagaw sa kanilang atensyon. Ngayon ay kay Brian na ang atensyon nilang lahat na kalmadong nakasandal lamang sa upuan. If you can't handle this shit, get out, now!
Tumahimik silang lahat. May ibang nahiya at napapayuko na lang. Tumayo si Brian at pumunta sa harap. Nakakatakot ang kanyang aura sa tuwing nagagalit na ito na tila kumakain ng buhay. Why are you all so affected? Does it mean you believed it was true? Answer me! Malalim ang kanyang boses, dahilan ng mas nakakatakot sa kanyang presensya. Sabay na umiling silang lahat, kaya tumango si Brian nang makuha agad niya ang atensyon ng lahat. If that's so, I want every one of you to build a strong foundation for this problem. First, destroy the root of the tree, and so, the branches will decay. Nagkatinginan ng mga head manager at pasikreto namang napangiti ang kanyang secretary. Nothing more, nothing less. Iyon ang mga huli niyang sinabi. Ganoon kabakulaw sa trabaho si Brian. Matalino rin ito, kaya maraming naiinggit sa kanya dahil sa natatangin nitong galing at yaman. Kaya umabot sa puntong pinapakalat ang mga fake products niya online. Pero hindi takot si Brian dahil naniniwala siyang isa iyon sa hadlang sa kanyang mga pangarap. At saka para sa kanya, nakakatulong naman ito dahil mas maraming tao ang makakakilala sa products niya. Naunang lumabas ng main office si Brian at sumunod naman ang sekretary niyang si Zia. Galing niyo po, sir. Saglit na tiningnan ni Brian ang sekretary at ngumiti ng kaunti. If the wind go wild, put some weight on your body so that you won't be dragged by the wind. Pagpapatuloy ng kanyang sekretary. Nice one. Pahabol ni Brian bago naglakad na paalis para umuwi na sana pero may pahabol pa ang sekretary niya. Sir! Muling tumingin si Brian sa kanya. Mag-ingat po kayo, sir. Tumango bilang sagot si Brian bago umalis. Tapos na ang kanyang trabaho bilang isang CEO na tanging utak lamang at utos niya ang kailangan. Hindi nagpapadala sa problema sa trabaho si Brian dahil alam niyang lahat ng problema ay may solusyon. Gamitan lang ito ng tamang pagpaplano. Binuksan ni Brian ang FM radio sa kanyang sasakyan habang nagmamaneho pa uwi sa kanyang bahay. Pagdating niya ay sumalubong ang dalawa niyang aso. Galaw ng galaw ang mga buntot nito. Halatang masaya sila na dumating na ang kanilang amo. Kanina pa po sila naghihintay sa inyo, sir. Saad ng kasambahay niya. Pasensya ka na, Manang. May problema sa office, kaya natagalan. Saad ni Brian. Okay lang po, sir. Mabuti naman ho at natapos na. Pasok na po kayo, sir. Kasama ang dalawang aso ni Brian ay pumasok na sila sa loob. 30 years old na si Brian. Pero ang magkaroon ng asawa at anak ay wala pa sa kanyang plano. Kaya mas pinili na lang niyang mag-alaga ng aso. Marami na ang nasubukan niyang maging girlfriend. Pero ni isa sa kanila ay hindi niya nadaba ang magpakasal. At saka para sa kanya, magastos ang magpakasal. Kaya ngayon, napagdesisyonan ni Brian na imbes na maghanap ng babaeng mapapakasalan, ay mas mabuting i-enjoy na lang niya ito sa mga blind dates. Nang makabihis si Brian, ay dumiretso siya sa kanyang sariling gym at nag-ehersisyo saglit. Ganoon ang palaging eksena niya tuwing gabi. Dahil para sa kanya, nawawala ang stress niya doon. Nang matapos ay lumabas si Brian sa bahay. Tinanaw niya ang malaking buwan sa madilim na kalangitan bago muling pumasok sa loob at nagpahinga. Nang gumabi ay simula na naman ang trabaho ni Vanessa. Dala-dala ang isang bag na naglalaman ng kanyang mga make-up, extra na mga bulgar na damit at ang pinaka-importante para sa kanya kung may sitwasyon mang magaganap ay ang dala niyang mga condoms. Naglalakad lamang papunta roon si Vanessa dahil pati pambayad sa taxi ay tinitipid niya. Habang naglalakad ay marami siyang nakikitang mga estudyanteng nagtatawanan pauwi ng bahay. At may parte pa rin kay Vanessa na naiinggit dahil hindi niya ito naranasan noong high school pa lamang siya dahil diretso siya sa tindahan ng kanyang tiyahin para bantayan ito. At kapag nalilate siya sa tindahan ay hindi siya pinapakain ng isang araw. Ganoon kademonyo ang mga kamag-anak niya. Good evening, Bess. Pangiting nagyakapan sina Vanessa
at ang katrabaho niyang best friend niya na rin na si Olivia. Kumain ka na? Tanong ni Olivia. Oo. Nauutal na sagot ni Vanessa. Kahit ang totoo ay hindi talaga ito kumain bago umalis. Pero alam ito ng best friend niya dahil halata lamang sa tono ng boses. Sus, kilala kita Vanessa. Halika. Hinawakan niya ang kamay ni Vanessa at pumasok sila sa dressing room ng bar. Isang bundle na pagkain ang naroon. Kaunti pa lamang ang nakukuha. Oh, heto, dalhin mo na rin yan pag uwi. Sabay bigay ni Olivia sa pagkain. Ha? Ang dami nito. Paano ka? Paano kayo? Ano ba? Alam mo namang diet ako, no? Tsaka yung iba rin, tatanggi yun kasi diet din. Ikaw lang naman ang sexy pa rin kahit maraming kinakain dito. Kaya heto, sa'yo na yan. Masarap yung liempo bigay sa akin ng isa kong customer. Bait, no? Nahihiyang tinanggap ni Vanessa ang isang bundle. Salamat, Olivia. Wala yun, ano ka ba? Parang hindi best friend ah. Everyone, listen. Napatingin sina Olivia at Vanessa nang pumasok ang kanilang madam. Makapal ang makeup nito at bulgar din kung magdamit. Pero hindi naman ito maldita. Strikta lang sa trabaho. Dadating ang isa sa sponsor ng bar na ito ngayong gabi. Napangiti ang mga kababaihan at may ibang excited na dahil maraming mahitsurang lalaki at malalaki ang mga katawan sa organization na iyon. Silence, please! Muling tumahimik ang buong dressing room at nagpatuloy na ang kanilang madam sa pagsasalita. Now, I will pick 3 from all of you to do our latest and the best dance on stage. Nagkatinginan ang mga kababaihan at gusto nilang mapili habang si Vanessa ay pasikretong kumakain sa bigay na pagkain ni Olivia. I will pick based on the performance you gave me last week, so walang bias to. Kapag may narinig akong magsabi nun, lilipad talaga kayo sa akin. Mahinang nagtawanan ng mga kababaihan dahil sa sinabi ng kanilang madam. Okay, first, come here in front. Vanessa. Ang kumakain na si Vanessa ay nabulunan nang marinig ang kanyang pangalan. Puno ng palakpakan ng buong dressing room habang si Vanessa ay kaagad na uminom ng tubig. Nilapag niya ang bundle at inayos ang sarili bago lumapit. Kaya mo yan, Vanessa? Ani Olivia. Bakit po ako, ma'am? Tanong ni Vanessa sa madam nila. Sus, dami mo pang tanong. Basta, kapag pinili kita, ibig sabihin, isa ka sa sasayaw sa stage. Tumango na lang bilang sagot si Vanessa. Sa kabilang banda, ay kasalukuyang nagpipirma ng mga papeles si Brian nang pumasok ang secretary niya. What is it? May gusto pong makipag-usap sa inyo, sir. Nagpakilalang si Harold. Huminto sa pagpipirma si Brian. Let him in. Pinapasok ng kanyang sekretary si Harold. Nakasuot ito ng business attire habang nakangiti na lumapit kay Brian. How's business? Tanong nito bago umupo sa kaharap na swivel chair at ginalaw-galaw ang mga maliliit na disanyong nasa mesa ng CEO. Fine, yours. Tumango-tango si Harold. Doing great. Naparito ka. Muling bumalik sa pagpipirma si Brian sa patong-patong na papeles. I'm here to invite you. Napatingin si Brian sa kaibigan dahil minsan lang ito mang-invite. What's gotten into you? Natawa si Harold dahil iyon ang kaagad niyang napansin. Kaibigan talaga kita, Brian. Actually, it was a visit party sa isa sa sinusuportahan kong bar. Napataas ang kilay ni Brian. Bar? Really? Hindi akalain ni Brian na may sinusuportahan palang bar itong kaibigan niya. Yes, and I want you to be there. Diba, naghahanap ka ng kadate? Marami sa bar na yon. Napailing si Brian at natawa sa suhestyon ni Harold. Not today, Harold. Look, I have lots to do. Sabay turo ni Brian sa patong-patong na papeles. Pinag-cross ni Harold ang mga kamay niya. I didn't say today. It would be tonight, Brian. Napailing na lang at natawa si Brian dahil sa sagot ng kanyang kaibigan. Are you coming? Napabuntong hininga na tumango si Brian sa kaibigan. Okay, deal. Tumayo na sa pagkakaupo si Harold sabay ayos sa suot niyang suit. So,
See you tonight. Iyon ang huling sinabi ni Harold bago lumabas ng office. Sumapit ang gabi ay maagang nag-out sa trabaho si Brian dahil may parte sa kanya na na-e-excite sa magaganap ngayong gabi. Dumaan muna siya sa kanyang bahay upang magbihis ng bagong damit. Isang itim na polo kung saan kalahati ng kanyang dibdib ay nakikita. Inayos niya ang kanyang buhok at nagpabango bago lumabas ng bahay papunta sa sinasabing bar ni Harold. Kasalukuyang nilalagay ni Vanessa ang mga pagkain sa lalagyan. Inalis niya ito sa bundle dahil baka may magtapon o matamaan at mahulog lang sa sahig. 9:00 pa ng gabi pero marami-rami na ang mga tao sa loob. May iilan na rin yung mga bisita nila ang dumating at hindi pa nakabihis at naka-makeup si Vanessa. Vanessa, pakibili ako ng hairpin sa labas. Sige na, please. Utos ng isa niyang kasamahan na natataranta dahil malapit nang mag-start. Third batch pa si Vanessa sa sasayaw. Ang huling batch, kaya hindi pa siya nagre-ready. Sige, akin na. Kinuha ni Vanessa ang pera at tumakbo palabas ng bar. Nang makabili, ay dali-dali siyang bumalik. Akmang bubuksan niya sana ang pinto ng bar nang may biglang naunang magbukas nito at aksidenteng natamaan ang noo ni Vanessa sa pinto. Natumba siya sa sahig at napahawak sa noo dahil sa pagkatama. Oh damn! I'm sorry, miss! Kaagad na lumuhod ang lalaki sa harap ni Vanessa na si Brian. Nakakarating pa lamang. Okay lang. Tanging sagot ni Vanessa bago ulit tumayo. Nakaramdam pa siya ng saglit na pagkahilo pero pinagwalang pansin niya lamang iyon. Do you want me to bring you to the hospital? Inalis ni Vanessa ang pagkakakapit sa ulo at tiningnan ang lalaking kaharap na nag-aalala ang muka. Salamat na lang, tanging sagot ni Vanessa. Nang tuluyan nang makita ni Brian ang mukha ng babae, ay napakunot noo siya. Tila pamilyar sa kanya si Vanessa at hindi niya lang maalala kung saan niya ito nakita o nakahalubilo. Akmang papasok na sana sa loob si Vanessa nang muli siyang tawagin ni Brian. Miss, have we met before? Muling lumingon si Vanessa at tiningnan si Brian mula ulo hanggang paa. Sorry? Napakurap si Brian at napagtantong hindi siya kilala ng babae. Oh, sorry. Baka kamukha mo lang. Tumango bilang sagot si Vanessa bago pumasok sa loob at naiwan si Brian na iniisip pa rin kung saan niya nakita ang babaeng iyon dahil hindi niya talaga maalala. Pero nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay kusang lumakas ang tibok ng puso niya sa hindi niya malamang dahilan. Bro! Nabalik sa huwisyo si Brian nang may kumalabis sa braso niya. Dumating na rin si Harold. Akala ko, hindi ka talaga pupunta. Nakangiting saad ni Harold. I am sincere with my words, Harold. Halika na. Sabay na pumasok sina Harold at Brian sa bar kung saan dumadami na rin ang mga tao. Natagalan kaya yata ah? Tanong ni Olivia sa kaibigang si Vanessa nang mapansin niyang natagalan sa pagbili ng hairpin si Vanessa kahit malapit lang naman ang tindahan. May nangyari lang saglit. Sagot ni Vanessa habang sinusuot na ang fitted dress na kulay ginto. Humarap sa salamin si Vanessa at kitang-kita ang kurba ng katawan. Ay shit, ang ganda naman! Nakangiting saad ni Olivia. Okay lang ba? Napaikot ng mata si Olivia dahil andyan na naman ang pagiging insecure ni Vanessa at mahiyain. Alam mo, maraming ang naiinggit sa'yo rito dahil sa taglay mong ganda. Tapos ikaw nahihiya lang? Ano ka ba? Kaya mo yan! Tumango si Vanessa at kinalma ang sarili. Minake-upan na siya ng kanyang mga kasamahan at nang matapos ay saglit pa siyang kumain dahil nagutom na naman siya. Batch 3, ready yourself! Ilang segundo na paghihintay ay lumabas na rin sina Vanessa at ang tatlo niya pang kasama. Sa kabilang banda ay nakaupo lamang sa gilid si Brian habang umiinom. Nang magsilabasan na ang tatlong babae ay nandoon na ang tingin niya. Napakunot-noo siya ng pamilyar sa kanya ang babaeng nasa gitna kahit may suot itong kalahating maskara sa muka. She really looks so familiar. Nagsayawan na ang tatlo at hiyawan ang naganap dahil sa taglay na galing ng huling mananayaw sa stage.
Dahil sa titig niya sa babae, ay hindi niya napansin ang pagtawag ni Harold sa kanya. Huy, nabalik siya sa wisyo nang kalabitin lang siya nito. What? Tinuro ni Harold ang isang babaeng lumapit kay Brian. Kung gusto mo raw, libre siya ngayon. Saad ni Harold habang may babaeng nakaupo sa hita nito. I am free tonight, sir, if you want. Mapang-akit na sabi ng babae habang hinihilot-hilot ang likod ni Brian. Oh, sorry, Huwag kang mag-alala, sir. Hindi naman ako magiging sakit sa ulo. Susunod ako sa utos mo. Kahit ilang oras pa tayong gumawa ng sarap. I'm really sorry. Hinawi ni Brian ang kamay ng babaeng hinihilot ang balikat niya. Pero sir, hindi natuloy ng babae ang kanyang sasabihin ng isang malakas na pagputok ang kanilang narinig sa loob ng bar. What the hell was that? Halos lahat ng tao ay napahinto nang mapagtantong ito ay isang putok ng baril. Isa na namang pagputok ng baril at isang lalaki ang natumba at duguan na ito. Sigawan ang naganap sa loob ng bar. Nagrattle ang lahat at hindi na alam ang gagawin. Habang si Brian ay lumingalinga sa paligid, umagaw sa atensyon niya ang isang babaeng nasa taas ng stage. Hindi nito alam ang nangyayari at natulak pa dahilan ng pagkatumba sa sahig. Brian! Sigaw ni Harold, pero huli na siya nang tumakbo palayo si Brian papunta sa stage na imbes lumabas sa bar kasama sina Harold dahil may paparating na mga pulis. Pumunta siya sa stage at tinulungan ng babaeng nahihirapang tumayo dahil sa taas ng kanyang heels. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Brian sa babaeng nahihirapang tanggalin ang suot nitong mataas na heels. Hindi ako okay, tulungan mo ako. Kaagad na tinulungan ni Brian na tanggalin ang heels ng babae. May lock pa ito kaya nahirapan si Brian. Ang ginawa niya na lamang ay sinira ito kaya natanggal na ang heels. Let me help you. Kaagad na inalalayan ni Brian ang babaeng na-sprain ang paa. Pagtayo nila ay kasabay naman ang pagdating ng mga pulis at kaagad na nahuli ang mga taong hindi nakalabas ng pinto. Doon tayo dumaan. Sabay turo ng babae sa pintong hindi kalayuan sa kanila. Dali-daling binuksan iyon ni Brian at nilock nang makalabas na. Ito ay ang exit door ng bar at mahabang hallway ang bumungad sa kanila. Mahina ang daloy ng kanilang takbo dahil sa sprain ng babae kaya hinawin niya si Brian. Mauna ka na, kaya ko nang maglakad. Saad ng babae dahil napagtanto niyang masasali ang lalaki dahil sa kanya. Pero ang akala niya ay bibitawan siya ni Brian, pero mali siya. Walang pasabing binuhat siya ng lalaki na ikinasigaw niya sa gulat. Anong ginagawa mo? Sigaw ng babae, sabay tanggal ng suot nitong kalahating maskara at doon, kitang-kita na kung sino ang babaeng iyon. Ito pala ay si Vanessa. I am helping you. Wait, you were the... Huminto sa pagtatakbo si Brian nang mapagtantong ang babaeng iyon ay ang babaeng aksidenteng natamaan sa pinto kanina at ang babaeng pamilyar sa kanya. Sinapak ni Vanessa si Brian upang mabalik ito sa wisyo. Dalian mo na kung ayaw mong mahuli. Napakurap si Brian at kaagad na tumakbo palabas. Katahimikan ang bumungad sa kanila. Binaba ni Brian si Vanessa sa harap ng kanyang sasakyang nakaparada. Binuksan niya ito at sinanyasan si Vanessa na pumasok na. Kunot noon na tumingin si Vanessa kay Brian. Bakit naman ako sasakay dyan? Saglit na natigilan si Brian nang mataray na sinagot iyon ni Vanessa. The police are coming, miss. Gusto mo bang mahuli? Mula sa likod ay naririnig nila ang siren ng pulis. Napakagatlabi si Vanessa dahil wala siyang magawa. Ayaw niyang mahuli at laking perwisyo ito para sa kanya. Pumasok siya sa loob at kaagad itong sinara ni Brian. Sumakay sa kabila si Brian at akmang bubuksan sana ang makina pero kaagad siyang pinigilan ni Vanessa. Pinatay ni Vanessa ang ilaw sa loob ng sasakyan at sa hindi inaasahan ni Brian ay biglaan siyang hinalikan ni Vanessa sa labi. Hindi siya nakagalaw sa kinauupuan nang mas lumalim ang halik ng babae sa kanya. Napakurap si Brian at napagtanto niyang may gustong sabihin ng babae habang sinisenyas nito ang labas. Doon nakita ni Brian
na may mga pulis palang lumapit sa sasakyan nila at nang makitang naghahalikan sila sa loob ng sasakyan ay kaagad itong umalis. Nang makaalis ang mga pulis ay tinulak ni Vanessa si Brian dahilan ng pagkatama ng likod nito sa upuan, pero tila wala man lang itong reaksyon dahil hindi ito makapaniwala sa nangyari. Hinawi ni Vanessa ang basang labi niya at umayos ng upo. Muntikan na yun ah. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng sasakyan kaya napatingin si Vanessa kay Brian na tulala pa rin. Napataas kilay si Vanessa nang makitang tulala ang lalaki. Ah, anong problema mo? Mapanglait na tumawa si Vanessa kay Brian. First time mo bang mahalikan? Naiiling na natatawa si Vanessa. Mahinang sinapak ni Brian ang sarili para bumalik siya sa wisyo. Oh, of course not. I was just amazed on how you easily adapt a plan for us not to be caught. Pagrarason ni Brian para mapunta sa ibang atensyon ang babae. Aircon sa loob ng sasakyan, pero naiinitan si Brian dahil sa pangyayaring iyon. Reasons. Bulong ni Vanessa. By the way, wala na sila. Pwede na akong umalis. Salamat. Akmang bubuksan sana ni Vanessa ang sasakyan, pero pinigilan ito ni Brian. Ano? Naiiritang tanong ni Vanessa. Gusto na niyang bumalik sa loob dahil kukunin niya ang gamit niya at higit sa lahat, ang pagkaing nasa baunan dahil magiging ulam niya iyon bukas. You're not going back. Hinawi ni Vanessa ang kamay ni Brian na nakaharang sa pinto. Sino ka ba para utusan ako? Kaya ko ng sarili ko, tsaka hindi kita kaano-ano, sir. Tuluyan na sanang bubuksan ni Vanessa ang pinto, pero hinila siya ni Brian at hindi siya nakapalag dahil sa lakas ng lalaki. Gamit ang isa nitong maugat na braso, ay pinulupot niya ito sa katawan ng babae habang ang isa ay nakahawak sa ulo niya, habang nakadikit ang labi niya kay Vanessa. Nagulat si Vanessa sa biglaang paghalik ng lalaki. Iyon pala ay naiinitan na ito kaya sinubukang hawiin ni Vanessa si Brian, pero masyado itong malakas at tila nawawalan rin ng lakas si Vanessa dahil sa hayok nitong humalik. Akmang sasapakin sana ni Vanessa si Brian nang mapagtanto niyang may isa pa palang pulis ang hindi pa nakaalis at muling chinek ang sasakyan at nang makita silang dalawa ay napapailing ito at naglakad papalayo. Mali pala ng akala si Vanessa. Ilang segundo lang nakaalis ang mga pulis pero walang tigil sa paghihigop ang dalawa. Nakapikit pa ang mga ito at tila nasasarapan sa halikan. Hindi sana matitigil ang kanilang halikan kung hindi dadaan ng isang police car sa gilid nila. Napaayos ng upo ang dalawa nang mapagtanto nilang sumobra sila sa halikan. Masyado silang dadala sa emosyon. Sabay OA silang nagulat nang may tumunog na telepono, iyon ay kay Brian. Excuse me for a second. Saad niya bago sinagot ang tawag. Bro, are you okay? Ito ay si Harold. Tahimik ang loob ng sasakyan, kaya naririnig din ni Vanessa ang usapan nila sa telepono. Yes, I'm fine. How about you? Oh god damn it. I am thankful you're okay. Don't worry about me, I'm fine. Kung hindi lang ako tinulungan ng isa sa babaeng nagtatrabaho sa bar, hindi sana ako makakalabas. Tangina talaga. Someone helped you? Yes, her name's Olivia. Biglang tumunog ang tenga ni Vanessa nang marinig ang pangalang Olivia. Teka, Olivia? Nandyan si Olivia? Napaatras sa gulat si Brian nang parang hayok na kinuha ni Vanessa ang telepono at ngayon ay siya na ang nakahawak nito. Olivia, nandyan ka ba? Wait, who are you? Bro, who is that girl? Napatakip na lang ng mukha si Brian at hinayaan si Vanessa na sagutin ang tawag. Tinatanong kita kung nandyan ba si Olivia? Inis na sigaw ni Vanessa. Yes, Olivia is here. You can talk to her. Chill. Nawala saglit ang boses at maya-maya lang ay napalitan ito ng babaeng boses. Hello? Olivia, ikaw nga! Mangiyak-ngiyak na tinakpan ni Vanessa ang bibig niya dahil hindi niya aakalaing nakatakas din si Olivia dahil akala niya ay nahuli na rin ito. Vanessa? Tumango-tango si Vanessa at hinawi ang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Oo, ako nga, Olivia. Diyos ko, akala ko nahuli ka na. Vanessa, nasaan ka? Okay ka lang ba?
Oo, okay lang ako. Hindi ako nahuli ng mga pulis. Excuse me, Olivia. Pwedeng pakitanong sa kaibigan mo bakit kasama niya ang kaibigan ko? Maririnig sa linya ang pagsali sa usapan ni Harold. Vanessa, pinapatanong ni Harold kung bakit daw kayo magkasama ng kaibigan niya si Brian. Brian? Lumingon si Vanessa sa lalaking katabi niya na kaagad na umiwas nang tumingin siya. Yes, the person beside you is my friend. Saad ni Harold. Ang totoo niyan, tinulungan niya ako. Sagot ni Vanessa na muling ikinalingon ni Brian. You're the one who helped me, miss. Saad ni Brian sa sagot ni Vanessa. Sige, tayo na lang dalawa. Inis na sagot ni Vanessa bago muling binaling ang atensyon sa tawag. Habang si Brian ay napatikom na lang ng bibig dahil sa init ng ulo ng babae. Hindi niya alam kung bakit naiinis ito dahil dapat nga siyang masiyahan dahil nakatakas sila sa pulis. Olivia, paano yung ibang kasamahan natin? Nahuli rin ba sila? Sad to say, but yes, nahuli ang iba sa kanila at kasalukuyang nasa presinto, Vanessa. Higit sa lahat, nahuli rin si Madam. Ano? Napasapo sa noo si Vanessa at napahilot doon nang malaman ang balita. Paano na ako? Paano na tayo? Napasandal din siya sa upuan habang si Brian ay medyo naiintindihan na ang sitwasyon ng babaeng katabi niya. Alam ko malulungkot ka, Vanessa, pero mas mabuti na dahil hindi tayo nahuli. Mas perwisyo yun. Pero kahit hindi, paano na ang trabaho natin? Saan tayo kukuha ng gagastusin sa pang-araw-araw? Mamaya na yata natin yung pag-usapan, Vanessa. Uuwi muna ako. Kailangan muna nating magtago lalo pa at kasalukuyan pa rin naghahanap ang mga pulis. Napabuntong hininga si Vanessa dahil totoo ang sinabi ni Olivia. Mas mabuti nang hindi sila nahuli kahit ang kapalit ay ang pagkawala ng kanilang trabaho. Nawala na ang boses ni Olivia kaya binalik na ni Vanessa ang telepono kay Brian. Hinihilot-hilot ni Vanessa ang ulo niya dahil sa mga pangyayari. Now, where are you going tonight? Tanong ni Brian. Uuwi, magta-taxi na lang. Akmang lalabas na sana si Vanessa nang mapagtanto niyang wala siyang pera. Pabagsak siyang umupo sa upuan na saglit na ikinagulat ni Brian. What's wrong? Nasa loob ng bar ang wallet ko. Napasabunot ng buhok si Vanessa dahil pati rin ang phone niya ay naiwan sa loob at lalong-lalo na ang baunan na may lamang pagkain ay naiwan. Labag man sa kalooban ni Vanessa na manghingi kay Brian ay wala siyang magagawa. Kailangan niyang umuwi at magtago ngayong gabi gaya ng sinabi ni Olivia. Pwede bang manghiram ng pera sa'yo? Napatingin si Brian kay Vanessa habang nagmamakaawa ang mga mata nito. For what? Napakagatlabi si Vanessa nang tanungin pa talaga iyon ng katabi niya. Uuwi ako. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko naman. If that's so, how can you give me back the money? I don't even know your name. Bakas sa boses ni Brian ang pang-aasar. Pinigilan ni Vanessa na hindi ipakitang naiinis siya sa lalaking katabi niya dahil mahirap na kung hindi siya pahihiramin ng pera. Isasend ko na lang sa number mo. Sagot ni Vanessa. How can I be so sure if... Wag po, hindi naman kita pinipilit. Ubos na ang pasensya niya. Inis na pinihit ni Vanessa ang pinto ng sasakyan pero hindi niya mabuksan dahil nakakontrol pala ito kay Brian. Buksan mo ang pinto. Mas naiinis si Vanessa nang makita ang mapang-asar na mukha ng lalaki. I was just kidding, miss. Kinuha ni Brian ang wallet niya at binigyan si Vanessa ng 1,000. Here, wag mo nang ibalik sa akin. Let's say, it's my way of saying thank you for saving me from the police. Nahihiyaman ay kinuha ito ni Vanessa at lumabas na ng sasakyan. Pero bago niya tuluyang isara ang pinto, ay may huli siyang sinabi sa lalaki. Salamat. Tahimik ang daan. Malayo pa siya sa hintayan ng taxi. Hindi niya alam anong oras na pero base sa sitwasyon sa paligid ay malalim na ang gabi. Yakap-yakap ni Vanessa ang kanyang sarili nang maramdaman ang maginaw na simoy ng hangin. Normal lamang ang paglalakad ni Vanessa pero tila kinakabahan siya nang maramdamang may sumusunod sa kanya. Tumingin siya roon pero wala naman. Pero naramdaman niya talaga ang isang presensya na sumusunod sa kanya. Muli siyang lumingon at kusang lumakas ang tibok ng puso niya
nang makitang isang matangkad na lalaking nakaitim ang naglalakad papalapit sa kanya. Takot at nanginginig man ang kanyang katawan ay kusang gumalaw ang mga paa niya para tumakbo. Doon niya rin napagtantong tama ang hinala niya dahil nang tumakbo siya ay tumakbo rin ang lalaking nasa likod niya. "Tulong!" Sigaw ni Vanessa sa tahimik at walang katao-taong lugar. "Tulong! Ah!" Nawalan ng balanse si Vanessa na ikinatumban niya sa lupa. Lumingon siya sa lalaking tumatakbo na may dalang isang baton. Hindi na niya alam ang gagawin at tanging pagpikit na lamang ang nagawa niya, pero napakabilis ng pangyayari. Aakalain mo na matatapos na sana ang buhay niya, pero isang pagsapol sa mukha ang natanggap ng lalaking nakaitim mula sa isang lalaking kakarating lamang. Natumba ang may hawak na baton at kinuha ng lalaking nagligtas kay Vanessa sa kapahamakan. Ang tsansa na iyon ay para bugbugin ang lalaki hanggang sa mawalan ito ng malay. Nanginginig na napapikit si Vanessa at napasigaw ito nang may biglang humawak sa braso niya. Pero nang minulat niya ang kanyang mga mata at nang makita kung sino ang taong nasa harap niya, ay nawala ang lahat ng takot sa katawan niya. Kusang gumalaw ang katawan niya. Niyakap niya ang lalaking nagligtas sa kanya na walang iba kung hindi si Brian. Are you okay? Hinawi ni Vanessa ang luha sa mga mata niya at tumango. Kaya mo bang tumayo? Inalalayan ni Brian si Vanessa para makatayo sa pagkatumba. Nagasgas ang tuhod nito, kaya nahirapan siyang maglakad. Ganito na lang, sumakay ka sa likod ko. Lumuhod si Brian sa harap niya habang si Vanessa ay nagdadalawang isip. Sige na, kailangan na nating umalis. Delikado dito. Nang sabihin iyon ni Brian, ay kaagad na sumakay si Vanessa sa likod niya at kasalukuyan silang naglalakad papunta at pabalik sa sasakyan ni Brian. Tahimik na nagmamaneho si Brian papunta sa malapit na convenience store. Bibili siya ng bandage para sa sugat ni Vanessa. Does it hurt? Tanong ni Brian. Medyo. Nagkaroon ulit ng katahimikan sa kanilang dalawa pero pinutol ito ni Brian. Actually, I was about to go. But when I saw that the guy was following you, it bothers me. Then I was right. He has an intention of hurting you. Muling naalala ni Vanessa ang nakakatakot na pangyayaring iyon. Kung hindi dumating si Brian, ay baka patay na siya ngayon sa kamay ng hindi nakikilalang lalaki. Salamat. Nagsisi rin si Vanessa na dumaan sa daan na iyon kahit alam naman niyang usap-usapan na may pumapatay doon at marami ng mga biktima. Narating na rin nila ang convenience store. Kinuha ni Brian ang kanyang wallet at bago pa siya makalabas ay may sinabi pa siya kay Vanessa. Dito ka na muna. Bibili lang ako ng gamot sa sugat mo. Nahihiya man si Vanessa ay hindi na niya napigilan si Brian dahil siya ang nagpumilit na bumili. Nang makabalik na siya ay hindi inaasahan ni Vanessa na makita ang mga binili ng lalaki. Ano to? Damit. Manipis ang suot mo. Baka ubuhin ka sa lamig. Binigay ni Brian ang isang hoodie na binili niya sa store. Nagpasalamat si Vanessa bago ito isunuot dahil tama nga si Brian. Nanginginig na siya sa ginaw, lalo pa at maikli at manipis ang suot niya. Binuksan ni Brian ang pinto sa tabi ni Vanessa. Nilabas ni Vanessa ang isa niyang paa na may sugat at lumuhod naman si Brian sa lupa para gumutin ang sugat niya. Ang totoo ay ayaw na sana ni Vanessa na maabala sa paggamot ang lalaki, pero nagpumilit pa rin ito na siya na ang maggamot. Are you working there? Napatingin si Vanessa kay Brian na nakafocus ang tingin sa paggamot. Oo, nagtatrabaho ako roon bilang isang bayarang babae. Diretsyong sagot ni Vanessa. Tumango bilang sagot si Brian na ikinakunot ng noo ni Vanessa. Hindi ka yata apektado. Alam kong alam mo na illegal ang trabaho ko. Kaya nakakatawang makitang hindi ka man lang apektado. Halos lahat kasi ng tao na kilala ako ay nandidiri sa akin. Kesyo raw malandi. Natatawa na naiiling na sabi ni Vanessa. Isa ring bayarang babae ang mama ko noon. Natigilan si Vanessa sa naging sagot ni Brian. Hindi inakala ni Vanessa na ganoon pala ang buhay ni Brian noon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko mararating ang lahat ng ito sa buhay ko. Tuluyan ng hindi nakasagot si Vanessa
nang sabihin iyon ni Brian. Nagkaroon ng katahimikan sa kanilang dalawa hanggang sa takpan na ni Brian ang sugat nang matapos niya itong linisan. Kaya hindi ko masisisi ang mga kagaya ninyo dahil alam kong may rason kayo kung bakit niyo yun pinasok. Ayan, tapos na. Tumayo sa pagkakaluhod si Brian at kinuha ang sachet ng bandage sa lupa. Natigilan siya nang inabot ni Vanessa ang kamay niya sa kanya. Vanessa, nice meeting you. Mahinang natawa si Brian. Nang malaman mong hindi ako nandidiri sa'yo, gusto mo nang makipagkaibigan? Desperadang tumango si Vanessa. Oo, anong meron doon? Hindi ba pwedeng makipagkibigan sa isang tao na hindi nang huhusga ng kapwa? Naiiling na natatawa si Brian bago inabot ang kanyang kamay. I am Brian. Nice meeting you too, Vanessa. Napakurap si Vanessa nang sa hindi inaasahan ay malakas na tumunog ang kanyang tiyan. Hudyat na gutom na ito. I heard that. Let's go. Aha? Natawa si Brian sa naging sagot ni Vanessa. Come on, libre na kita. Nahihiyaman si Vanessa ay wala siyang nagawa dahil tinawag na siya ng kanyang tiyan sa gutom. Pasikreto siyang napangiti nang malamang libre rin ito. Kasalukuyang namimili ng makakain si Vanessa. Kanina pa siya nakatingin sa 2 pack ng ulam dahil pareho silang masarap at nahihirapan siyang mamili sa 2. Natigil ang pagtitig niya nang bigla ang kinuha ni Brian ang 2 pack na iyon. Stop staring at it. Just buy them, both. Pero, I'll pay for it, remember? Napakamot sa likod ng leeg si Vanessa dahil masyado pala siyang halata. Nahihiya siyang piliin ang 2 dahil pareho itong masarap at may kalakihan din ang presyo. Pero walang pagdadalawang isip itong kinuha ni Brian. Nang makabili ay umupo sila sa bakanting upuan ng store at nagsimula ng kumain si Vanessa. Tanging chocolate lamang ang binili ni Brian habang si Vanessa ay 2 ulaman at isang soft drinks. Habang lumalamon si Vanessa ay napansin niyang tanging chocolate lamang ang kinakain ni Brian. Gusto mo? Saad ni Vanessa habang nakaharap kay Brian ang kutsarang may ulam at kanin. Umiling bilang sagot si Brian bago kumagat sa chocolate. Chocolate is enough. Nagkibit balikat na lang si Vanessa at hindi na lang nagtanong kung bakit chocolate lang. Wala pang 5 minuto ay tapos nang kumain si Vanessa sa 2 ulam habang si Brian ay hindi pa rin tapos sa kinakain nito. Namangha si Brian nang makitang ubos na ito. Are you really that hungry? Natatawang tumango si Vanessa dahil mabilis talaga ang metabolism niya. Madali siyang magutom. Nang makontento ay umalis na sila. Naisipan ni Brian na ihatid na si Vanessa, lalo at gabi na. Mahirap kung may mangyari pang masama sa kanya, gaya kanina. Nakatanaw lamang sa labas si Vanessa at habang nagmamaneho ay kumuha sa atensyon niya ang nag-iilawang mga ilaw sa katabing dagat kung saan maraming tao ang gising pa at mga food stall na nakabukas. Brian, ihinto mo. Si Brian naman na walang alam kung bakit ay kusang hininto ang sasakyan. Why? What's wrong? Pangiting tinuro ni Vanessa ang labas kung saan makikita ang magagandang ilaw. Punta tayo ron. Ilang beses nang nakapunta roon si Brian, lalo na kapag iniimbita siya ng kanyang mga worker na mag-inuman. Maganda ang lugar na iyon at saktong-sakto kung gusto mong magpahangin dahil nasa tabi lang ito ng dagat. Sa tingin ko, bagong tayo yan dyan ano? Napatingin si Brian kay Vanessa. Ang totoo ay matagal nang nakaparada ang mga food stall na iyon. You never tried eating there? Umiling si Vanessa bilang sagot. Not even once. I was always inside the bar every night. Pangiting sagot ni Vanessa bago binuksan ang pinto at lumabas na. Halika na. Sigaw niya kay Brian na nakatingin lamang sa kanya sa loob ng kotse at ilang segundo lang ay ngumiti ito at dali-daling lumabas. Binungad sila ng malakas na hangin na nanggagaling sa dalampasigan. Nagtatawanan silang naglakad palapit sa mga food stall. Uy, si Brian! Bati ng isa sa mga nagbebenta roon. Hindi inakala ni Vanessa na may nakakakilala na pala kay Brian doon. Halatang ang palagi itong tumatambay dito. Dito tayo. Masarap ang pulutan nila, hindi ka magsisisi. Natawa na lamang si Vanessa sa tila pang si sales talk ng lalaking kasama niya. Nag-order na sila ng pagkain at syempre
ang patok na beer at pulutan. Cheers! Sabay na sabi ni na Vanessa at Brian bago nilagok ang isang baso ng beer. Napangiwi sa anghang si Vanessa at natawa ito dahil sa pamumula ng pisngi ni Brian. Isang shot pa lang pero kitang-kita na ang pamumula. May naisip na paraan si Vanessa para hindi masyadong boring at awkward ang kanilang pag-iinuman. Ganito na lang, maglaro tayo. Truth lang dapat at kapag hindi mo nasagot ang tanong, iinom ka. Ano, G? Saglit na nag-isip si Brian bago tumango. Sige, sinong mauuna? Ako ang unang magtatanong. Ito, ilan ang sweldo mo sa isang araw o sa isang buwan? Tanong ni Vanessa. Napasandal naman sa upuan si Brian at nag-isip. Maybe 6 digits a month? Hey, are you okay? Nabilaukan lang naman bigla si Vanessa sa sagot ni Brian. Anak ng 6 digits? Teka, shabu ba yung binibenta mo? Hindi makapaniwalang sagot ni Vanessa na ikinatawa ni Brian. I am a CEO, Miss Vanessa. Bagsak pa nga ang nagawa ni Vanessa sa mangha dahil hindi niya aakalaing milyonaryo pala ang lalaking katabi niya. Talaga? Kaya pala ang ganda ng kotse mo. Tangina, mayaman pala tong kaharap ko. Natawa ulit si Brian bago tinuro ang beer. This is one of my product. Namangha ulit si Vanessa dahil ang iniinom niyang beer ay gawa pala ng lalaking kaharap niya. Now, I'm the one who will ask you. Do you live alone? Tumango bilang sagot si Vanessa bago nilagok ang isang baso. Kahit sumagot naman siya, ay umiinom pa rin ito. Ikaw, mag-isa ka? I live with my dogs. Natawa si Vanessa sa naging sagot ni Brian. Ilang taon ka na nga? 30. Why? Tiningnan ni Vanessa si Brian mula ulo hanggang paa. 30? Really? Walang asawa, walang anak? Napalunok ng laway si Brian sabay lagok ng isang baso ng alak. That's what everyone ask. You're one of them now. Kasi sino ba namang hindi magugulat? 30 ka na, mayaman, tapos pogi. Pero wala ka pang asawa? Namimili ka siguro ano? Umiling si Brian. Marriage is a waste of time for me. Tumango-tango si Vanessa sa opinyon ni Brian patungkol sa pagkakaroon ng asawa. Iba-iba nga talaga tayo ng opinyon. Why? Do you want to get married? Tumango si Vanessa. Not just married, I am hoping for a true love. Masyadong pambata, no? Pero totoo, kahit ganito ako, kahit ganon ang trabahong pinasukan ko, hindi nawala ang pangarap kong magkaroon ng normal na buhay kasama ang taong mahal ko. Napatitig si Brian kay Vanessa na nasa kawalan ng tingin. Namumula na ang mga pisngi at ilong nito dahil nakailang lagok na siya. Maraming nagsasabi na wala ng totoong pag-ibig na naiwan dito sa mundo, na halos lahat na lang ay sasaktan ka sa huli. May iba rin na ang tingin na lamang sa pagpapakasal ay kinakailangan. Wala na ang depinisyong nagpakasal kami dahil gusto kong makasama siya hanggang sa huli at nagpakasal kami dahil handa kong samahan siya sa hirap at ginhawa. Nakakatawa pero totoo. Nangangarap ako na sana isang araw mahanap ko ang taong handang manatili hanggang dulo. Kahit bagsakan na kami ng langit. Tumingin si Vanessa kay Brian. Kaya sana ikaw, kahit may oras pa, sana magbago ang pananaw mo sa pagpapakasal at pagkakaroon ng taong makakasama mo. Isang asawa at anak. Naiintindihan mo ba? Pasikretong napangiti si Brian dahil parang sinesermonan siya ng isang ina. Naghahalikan sa likod ng sasakyan sina Vanessa at Brian. Matapos ang mahabang inuman nila ay lasing na lasing silang bumalik sa sasakyan at sa hindi inaasahan ay kusang nag-init ang kanika nilang katawan. Nakapatong si Vanessa sa dalawang hita ni Brian habang umaalon ang kanilang mga katawan. Gamit ang mauugat na kamay ni Brian ay napakadali niyang natanggal ang strap ng bra ni Vanessa habang siya naman natanggal na ang lahat ng butones ng polo ni Brian. Sabay na tinanggal nilang dalawa ang kanika nilang suot. Napasandal si Vanessa sa salamin ng sasakyan nang maramdaman ng mas pag-init ng kanyang katawan at ang pagnanais nito. Ilang segundo lamang ay natanggal na rin ang suot na pants ni Brian at ang maikling short ni Vanessa. Hubot-hubad ang katawan ng dalawa
pero walang ni isa sa kanila ang humihinto sa malalim na paghahalikan. Umangat ang kabilang bahagi ng labi ni Brian nang tawagin siya ni Vanessa. Hudyat na gusto na nitong ipasok ang armas ni Brian sa kanyang pagkababae. Napahangad at napaungol si Vanessa nang maramdaman ang matigas na pumasok sa kanyang butas. Niyakap ni Vanessa si Brian at mahinang kinagat ang tenga nito, sabay bulong na birhen pa siya. Hinalikan ni Brian ang leeg ni Vanessa at naglabas ng ngiti. Mahigpit na napakapit sa likod ni Brian si Vanessa nang mas pinasok niya ito sa kanya. Mabilis nila itong inalon-alon na parang hayok na hayok dahil sa init na dumadaloy sa kanika nilang katawan hanggang sa maramdaman ni Vanessa ang malapot na likidong lumabas kasabay ng pagkawala ng kanyang lakas. Ano? Kaagad na tinakpan ni Vanessa ang bibig ng kaibigang si Olivia nang isigaw niya iyon sa loob ng isang karenderya kung saan kumakain silang dalawa. Kasalukuyan silang nag-uusap patungkol sa kaganapan kagabi, lalong-lalo na ang mainit na pangyayari kay Vanessa at Brian. Hindi makapaniwala si Olivia na nagawa iyon ni Vanessa, lalo pat nangako ito na mananatiling virgin kahit isa siyang sex worker. Pero sa isang CEO lang pala ang makakatiklop sa nananahimik niyang init sa katawan. May nangyari talaga? Nakatakip ang mukha ni Vanessa na tumango. Diyos ko! So, tapos, anyari? Tumakas ka. Hindi siya nagising. Tulog talaga? Sure ka bang tulog siya nung umalis ka sa kotse niya? Teka lang, puno na ang utak ko. Napasabunot ng buhok si Vanessa dahil sa mga pangyayari. Natatawa na naiiling si Olivia na ikinakunot ng noo naman ni Vanessa. Oh, ba't ka tumatawa? Napasingkit ng mata si Olivia habang hindi iniiwas ang tingin sa kaibigan. Gusto mo siya, no? Napakurap si Vanessa at kaagad na umiwas ng tingin. Ang babaw mo, Olivia. Sus, halata ka na ha? Ano nga ulit ang pangalan niya? Bakit? Anong gagawin mo? Tatanungin ko kay Harold kung... Uy, tumigil ka! Natawa si Olivia dahil sa pagiging defensive ni Vanessa. Bakit mo naman kinakahiya yun? Ginusto niyo yun, no? O baka nag-o-overtake ka dyan na baka trip niya lang nangyari kagabi? Natahimik si Vanessa at hindi nakasagot. Napapilantik si Olivia nang tama nga ang hinalan niya. So may gusto ka nga sa kanya? Oo na, gusto ko siya. Okay ka na? Hindi naman sa ano, pero na-attach ako bigla sa kanya. Hindi lang dahil sa kagwapuhan niya. Gusto ko rin kung paano siya nag-alala sa akin kahapon. Munti ka na nga akong mamatay pero nang dahil sa kanya, nandito ako ngayon. Napangiti si Olivia sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Alam mo, Vanessa, hindi ko pa nakikita ang lalaking yan, pero base sa kung paano mo siya ihayag sa akin, approve na siya para sa'yo. Kilala kita, Vanessa. Matigas yung puso mo sa mga lalaki, pero pagdating sa kanya, tiklop ka kaagad kasi ginalaw niya ang puso mo. Kahit isang gabi pa lang kayong nagkita, grabe ka talaga. Natawa na lamang si Vanessa sa pambobola ng kaibigan niya. Oo nga pala, may hiring na waitress sa kaka-open na restaurant malapit sa kondo ko. G ka ba? Kaagad na tumango si Vanessa. Wala na ang trabaho nila at sa tingin din ni Vanessa, delikado na kaya hindi na siya babalik sa pagiging sex worker. Mas mabuti na ring maghanap siya ng mas maayos at hindi illegal na trabaho. Sumapit ang isang araw ay simula na ng trabaho ni Vanessa at Olivia. Kaagad silang nakapasok dahil hindi lamang kumpleto sila sa requirements ay may kagandahan din ng dalawa at sabi ng manager ng restaurant, kailangan niya ng visual para sa front ng restaurant niya at sakto silang dalawa. Marami ang customer sa unang araw pa lamang. Nasisiyahan naman si Vanessa sa pagsiserve ng mga pagkain dahil sa mga ngiti at pasasalamat ng mga tao sa tuwing binibigay na ang kanilang pagkain. Kumusta? Matamlay na tinanggal ni Vanessa ang suot niyang apron, sabay upo. Kakapagod pero mas okay na to. Tumango-tango si Olivia sa sagot ni Vanessa. Magbago na tayo, Van. Payakap nga. Ilang segundong nagyakapan ang dalawang magkakaibigan bago nagligpit na ng kanilang mga gamit at sabay na lumabas ng restaurant. Nasa pintuan pa lamang si Vanessa ay kaagad niyang nahagilap ang dalawang lalaking nakatayo hindi kalayuan sa kanila. Natigilan siya at napatitig sa isa sa lalaking may katangkaran
habang nakasuot ng itim na polo. Napatingin si Vanessa sa kaibigan niya na kaagad na umiwas ng tingin. Huwag mong sabihing, "Oops, siya ang nagpumilit na gusto kang makita." Naglakad papalapit si Olivia sa dalawang lalaki. "Hi Harold!" Bati ni Olivia kay Harold na abot tenga ang ngiti. Kasalukuyan nang nag-uusap sina Olivia at Harold, habang si Vanessa ay ginawa ang lahat para hindi lang dumapo ang tingin kay Brian na nakatingin lamang sa kanya at naghihintay. Pasikretong napamura si Vanessa dahil nahihiya talaga siyang harapin si Brian. Pwede ba namin kayong maimbitahan sa dinner? May treat. Saad ni Brian. Hindi sana sasama si Vanessa pero huli na. Hinila na siya ni Olivia. Huminto sila sa harap ng dalawang sasakyan. "Saan ka sasakay, Vanessa?" Tanong ni Olivia kahit halata ang panglalait. Sasama na lang ako sa'yo. Sa likod na lang ako." Hindi natuloy ni Vanessa ang kanyang sasabihin nang pagbukas ni Harold sa likod ng sasakyan ay puno ito ng gamit. Oh, sorry. I forgot to clean my car. Pumasok na sa loob ng sasakyan sina Olivia at Harold. Naiwan sa labas sina Vanessa at Brian na naghihintay lamang kay Vanessa na pumasok sa kotse niya. Kagat-labi na naglakad palapit si Vanessa sa sasakyan at diretso nang pumasok. Hindi man lang tumingin kay Brian. Tahimik ang kanilang biyahe. Wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Hindi mo aakalaing may nangyari pala sa kanilang dalawa sa likod ng kanilang kinauupuan. Vanessa. Brian, sabay na sabi nilang dalawa. "Ikaw nang mauna." "Ikaw naman talaga ang nauna." Saad ni Vanessa. Saglit na tumingin si Brian kay Vanessa bago magsalita. About your, that... Hindi nagawa ni Brian na sabihin ang gusto niyang ipahayag, kaya tinuro na lamang niya ang likod ng kanyang sasakyan. Tumingin doon si Vanessa at parang hihinto ang tibok ng puso niya nang makita ang isang strap ng kanyang bra. Napapikit at napamura si Vanessa dahil sa hiya. Nasira ang bra niya dahil sa pangyayari nung isang araw at hindi niya ito napansin habang tumakas siya mula kay Brian. Dali-dali niya itong kinuha at umastang walang nangyari kahit pulang-pula na ang mukha niya dahil sa hiya. Naging maayos ang daloy ng kanilang dinner, pero kay Olivia at Harold lamang iyon dahil sina Brian at Vanessa ay hindi man lang nagbigayan ng salita sa isa't isa. Tanging pasikretong pagtingin lamang. "Ingat ka, Vanessa," pagpapaalam ni Olivia bago pumasok sa sasakyan ni Harold. Alis na kami, bro. Saad din ni Harold bago pumasok at pinaharurot ang sasakyan paalis. Nang makaalis na sila ay walang pasabing naglakad paalis si Vanessa na ikinagulat ni Brian. Vanessa, where are you going? "Sasakay na lang ako ng bus pa uwi. Salamat." Vanessa! "Don't worry about me, Brian." No, Hinawakan ni Brian ang braso niya. I won't let this night end. We need to talk, Vanessa. We need to talk on what happened last night. "Ano pa bang pag-uusapan natin? Lasing tayong dalawa. Wala tayong malay, Brian." You're wrong, Vanessa. Napakunot noo si Vanessa sa naging sagot ni Brian. Yes, I am drunk, but not to the point that I am not aware of my actions. We did it on purpose, and it's not just nothing. It has something to do here. Tinuro ni Brian ang dibdib niya. Kusang lumakas ang pintig ng puso ni Vanessa. Anong ibig mong sabihin?" To be honest, I was in blue when I woke up not seeing you by my side. You left without saying any word, Vanessa. After what we did that night, it haunts me until now. Remember those words you told me when you were drinking? Your words kept on lingering in my head. It changed me. You changed me. Hinawakan ni Brian ang isa pang kamay ni Vanessa habang hindi iniiwas ang tingin sa babae na puno ng pagnanais at pagmamahal. When I first saw you on that bar, you looked so familiar. Later I realized you were the girl who helped me when I was just a kid. Napakunot noo si Vanessa sa mga revelasyon ni Brian. Ako yung batang niligtas mo mula sa sunog noon. Alam kong ikaw yun dahil sa markang nasa likod mo. Alalang-alala ko kung paano mo ako niligtas at kung paano nadapuan ng apoy ang likod mo para lang iligtas ako. Tuluyan nang natigilan si Vanessa dahil hindi niya akalaing ang batang tinulungan niya noon ay si Brian pala. I've been looking for you after that incident. I want to say thank you for what you did.
but I didn't get the chance to do so. Since that day, I've been looking for you. I want to know your name, or even just a glimpse of your life. Now, here you are, standing in front of me. Humakbang palapit si Brian kay Vanessa. Magkalapit na ang kanilang mga katawan sa isa't isa habang nagkakatitigan ng mga mata. The girl I've been looking for since I was 6. It was you, Vanessa. It was you. Naluha si Vanessa sa mga sinabi ni Brian at hindi na nito napigilang yakapin ang lalaking kaharap niya. Ikaw pala yun, Brian? Ikaw pala ang batang yun? Yes, it was me, Vanessa. Mahigpit na niyakap ni Brian pabalik si Vanessa na naging emosyonal. Kumalas sa pagkayakap ang dalawa at nginitian ang isa't isa. Mahina pa silang nagtawanan. Hinawi ni Brian ang luha sa mata ni Vanessa. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Handa akong gawin ng lahat. Malayo ka lang sa kapahamakan. Salamat, Vanessa. Salamat sa pagligtas sa akin. Malaking event ang dinalo ni Brian sa isang organization kung saan isa siya sa inimbitahan na nagmamay-ari para na rin sa kanilang collaboration. Katatapos lamang ng event at nagmamadaling bumaba ng building si Brian, mauuna na siya sa kanyang secretary na binigyan na lang niya ng task na gumawa ng analysis sa naganap na event. Nang makababa ay dumiretso si Brian sa parking area. Pagpasok niya sa kanyang kotse ay binuksan niya ang kanyang naka-power off na cellphone at doon puno ito ng text messages galing kay Vanessa. Ang palagi nitong tinatanong ay kung uuwi na ba siya. Pinindot ni Brian ang call button at ilang segundo lang ay sumagot agad si Vanessa. Hello, love. Kakatapos ko lang sa work. Are you okay? Yes, love. Naglilibang lang ako kasama sina Kikay at Cindy. Uuwi ka na? Ang dalawang aso ni Brian ang tinutukoy ni Vanessa. Magkarelasyon na sina Brian at Vanessa. Nasa bahay na rin ni Brian nakatira si Vanessa. Yes, pauwi na ako. Ingat ka. Matapos ang kalahating oras na pagdadrive ay narating na rin ni Brian ang bahay. Tahimik ito at tila walang katao-tao. Normal na iyon lalo pat malaki ang bahay niya. Pagpasok niya sa loob ay wala itong ilaw. Kaya sa tingin ni Brian ay tulog na si Vanessa. Pero laking gulat niya nang may biglang kumanta ng birthday song mula sa may sala at may dala itong cake na may kandila. Birthday ngayon ni Brian. Abot tenga ang ngiti at gulat niya dahil muntikan na nga niyang nakalimutan ang sarili niyang birthday dahil sa pagiging busy nito sa trabaho. Nang tuluyan nang makalapit si Vanessa ay pinulupot ni Brian ang dalawa niyang braso sa bewang nito at hinalikan ito. Mag-wish ka na. Saglit na nag-wish si Brian bago hipan ng apoy ng kandila. Binuksan ni Vanessa ang ilaw at bumungad ang dalawang cute na aso na ikinangiti ni Brian. Kumain na tayo. Sabay na kumain sina Vanessa at Brian at kasama rin ang dalawa niyang aso na kumakain sa sahig. You know what? I almost forgot that today is my birthday. Thank you, love. Deserve mo to, love. Actually, sa isang restaurant sana ang plano ko pero sa tingin ko, mas better kung dito sa loob ng bahay kasama sina Kikay at Cindy. Hinaplos ni Brian ang malambot na pisngi ni Vanessa. Thank you so much for this. I am beyond grateful for having you, love. Mahinang siniko ni Vanessa si Brian dahil sa matatamis nitong salita. Kain na nga tayo? Mahinang natawa si Brian bago naisipang kumain na. Ito, tikman mo. Masarap? You cooked this? So good. Of course, ako pa. Nagtawanan ng dalawa na kahit sila lamang ang nasa loob ng bahay ay hindi nawala ang saya at galak sa kani-kanilang mga labi. Kinabukasan ay hindi inakala ni Brian na may isa pa palang sorpresa at plano ito ng kaibigan niyang si Harold. Sa isang resort nila ito ginanap. Maraming kaganapan ang nangyari. Nag-try silang mag-surfing sa dagat at manghuli ng isda. Parang bumalik sa pagiging binata at dalaga ang apat na magkakaibigan at hindi rin nila inakalang makakabuo sila ng pagkakaibigan nang dahil lamang sa isang insidente noon. Malapit nang ikasal sa harap ng simbahan sina Olivia at Harold. Hindi nga iyon inakala ni Vanessa na hahantong sila sa ganoon. Ito masarap to, tikman mo! Tawanan ang naganap habang kumakain sila pero sa kalagitnaan ng pagkain ay biglang natigilan si Vanessa. Love, what's wrong?
Napatakip ng ilong si Vanessa. Naamoy niyo ba yun? Ang alin, Van? Tanong ni Olivia. Sa tingin ko, galing dito. Ayoko sa amoy. Sabay turo ni Vanessa sa dinuguan. Inamoy iyon nilang tatlo at wala namang problema. Okay naman, love. Hindi naman panis. Tsaka, di ba, paborito mo tong dinuguan, Van? Oo, hindi ko nga alam kung bakit. Hindi natuloy ni Vanessa ang kanyang sasabihin nang makaramdam siya ng pagsusuka. Dali-dali siyang napatayo at umalis sa harap ng hapagkainan. Kaagad naman na sumunod si Olivia at ganoon din ang nag-aalalang si Brian. Oh, anong meron? Okay ka na? Allergy ka ba sa dugo? O baka sa... Teka! Hindi natuloy ni Olivia ang sasabihin nang may mapagtanto siya sa nakangiting mukha ni Vanessa. Huwag mong sabihing... Mula sa nakatagong kamay sa likod ni Vanessa ay nilabas niya ang isang pregnancy test kung saan makikita sa result ang 2 linya. OMG! Buntis ka nga! Mahigpit na niyakap ng kaibigan si Vanessa habang si Brian sa tabi ay tila parang statwa na natulala. Love, are you really pregnant? Nagkatinginan sina Vanessa at Olivia bago muling ibinalik ni Vanessa ang tingin sa boyfriend. Yes. And you were the father. Napakurap si Vanessa nang biglang sumigaw si Brian. Yes! Yes! Magiging tatay na ako! Teka, tama ba ang narinig ko? Pagsulpot ni Harold. Bro, magiging tatay na ako! Wow! Congrats, bro! Natawa na lamang sina Vanessa at Olivia sa biglaang pagyakapan ng 2 magkaibigan at parang ang mga ito pa ang mas masaya sa balita. Pero hindi maitatanggi na masaya si Vanessa para sa sarili niya sa magiging kinabukasan nila. Sumapit ang ilang buwan ay ikinasal na rin sina Olivia at Harold. Habang malaki na ang tiyan ni Vanessa at nang ipinanganak na ang kanilang anak ay doon plinano ni Brian na mag-propose kay Vanessa. Kinasal na rin sila sa harap ng simbahan. Nangako sa isa't isa na kahit na anong mangyari, mananatili sila sa isa't isa. Kahit naging madilim ang nakaraan ni Vanessa, ay hindi iyon naging hadlang upang mahalin siya ni Brian ng buong puso at walang panghuhusga. Natuto rin si Brian na tama nga si Vanessa. Sana ay itatak sa puso ng lahat na ang pagpapakasal ay hindi lamang kinakailangan dahil ito ay simbolo ng panghabang buhay na pagsasama. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at kung nagustuhan nyo ang kwento, please leave a like, comment, share and subscribe to our YouTube channel for more story updates. Hanggang sa muli, paalam!